hindi makatulog. Okay, kaya gawa tayo ng Microtech related video. Okay, so dahil sa rami na nagdi-distribute ng internet sa kanilang lugar. Okay, so ang pinaka common na ginagamit is PPPoE para kahit paano may control sila sa client, sa router. Okay, so topic natin, paano mag-setup ng PPPoE server. Okay, so first things first, okay, pwede kang gumawa ng bridge for PPPoE. Okay, or kahit individual na, so okay lang yon. Okay, so kung gagamit ka ng multiple ports, bridge mo, pwede ring individual ports na i-config. Okay, so sample muna individual. Okay, so tanggalin natin si port 5 sa bridge, no, kasi nasa port 5 yung isang Microtech. Okay, so PPPoE, anong gagamitin natin? Static IP or dynamic? Okay, so first, gawa muna tayo ng static IP. Okay, so setup muna natin ang PPPoE server natin. So sa PPP and PPPoE servers, click add, interface, select mo yung port na gagamitin for PPPoE. Okay, then apply. Yan. Sa profiles, mag-set tayo ng set tayo ng profiles. Okay, so 10 Mbps. Okay, local address, dahil gagamit tayo ng static, kahit wala na yan. Then scripts, limits 10M 10M. Yan. Okay, sulitin ko for static IP. Kaya na natin to, static. Yan. Pangalan dapat unique, walang duplicate. Lagyan natin ng DNS. Yan, then limits. Okay, apply. So gawa tayo ng secrets account. Okay, fill more static. Okay, password, yun na rin. Service PPPoE, profile natin yung 10 Mbps. Okay, palitan natin to ng 10 Mbps static IP. Yan. 10 Mbps static IP. Okay, local address will be your IP address ng router. 192.168. IP address ng Microtech mo, yung host. Okay, 254.1. Remote will be your client IP address. Yan, apply. Okay, so lipat tayo dun sa isang empty. So create tayo ng PPPoE client. Yan, so secrets natin, yan, 254. Okay, so general PPPoE out, port kung saan connected yung interface natin, or anong source ng net, or anong port ang connected sa PPPoE server. Okay, so dial out, username, ayan, password, apply. Yan, so connected na siya. Okay, so yun, local address natin is 252. Yan, ito yung address. So sa server natin, ang remote address natin, yun yung IP ng client. Sa client side, ang local address natin, yun yung nakaset as remote. So nagkabaliktad sila. Okay, so test natin kung may net. Yeah, so meron na siyang internet. Okay, so yun. Okay, paano naman pag dynamic? Okay, so create tayo pool, IP pool. Yan, PPPoE dynamic.
Range natin 192.168.253 na lang. 254. Yan. Then profiles 10 Mbps. Dynamic. Okay. So local address, ano yung address ng microrec natin? 192.168.253.1. Remote address will be your PPPoE, will be your IP pool. So PPPoE dynamic. Ayan. Then DNS, bahala na kayo kung anong gusto nyo. Then limits 10M. Apply, then okay. Ayan. So makita nyo pagkakaiba. Secrets. Okay. Feel more dynamic. Yan. Type. Okay. PPPoE default dynamic. So hindi na ako maglalagay ng local address at remote address. Then apply. Okay. Lipat tayo sa kabila. Saan yun? Okay. Palitan natin to. Static. PPPoE. Disable natin. Then gawa tayo ng isa pa. Dynamic PPPoE. Ether 1. Okay, user, feel more dynamic, profile, blah blah blah. Ayan. Apply. Active pa ba? Okay. So connected na. Okay, so yan. So 234 ang nakuha. So profile natin walang naka-indicate na remote address. Ang nakaset lang is yung pangalan ng IP pool. Okay, so most common issue na na-encounter ng ibang nagko-config ng PPPoE. Okay. Bakit merong internet yung client kahit na-reset yung router? Okay. Tatanong nila, sir, di ba kapag di-connected yung PPPoE account, dapat walang net? Bakit yung client ko may net nung reset yung router? Okay. So, isang reason dyan, may naka-deploy na DHCP server dun sa PPPoE interface. Okay. So, anong ibig kong sabihin? Okay. So, usually, ang client, ginagawa niyan kapag nawalan ng net. Okay. Nire-reset yung client router. Okay. So, active tong PPP account natin. Kick natin. Okay. Disable. So, nawalan ng net. So, anong unang gagawin ng client kung nawalan ng net? Okay. Re-reboot. Okay. Kapag na-reboot, wala pa ring net, i-reset nila yan. Okay. So, anong mangyayari kapag i-reset natin? Okay. Reset. Ayan. Tayo natin. Ayan. Okay. So, default. Yan. Naka-default yan. Okay. So, not necessarily Microtech to. Yung mga routers. Wala kasi akong TP-Link or anumang ibang router dito na pakakalat-kalat. Okay. So, na-reset na yung client router natin. Okay. So, wala siyang active sa PPPoE server. Okay. So, test natin kung may internet. Meron. Okay. Bakit meron tayong internet sa client router kahit hindi active sa PPPoE connection? Okay. Ang sagot, dahil meron tayong DHCP server sa PPPoE interface natin. Okay. Hindi ko alam kung anong tutorial yung sinunod, pero common to na nangyayari. So, ano yung gagawin natin para mawalan ng net tong client? Ayan. So, first, disable nyo yung
DHCP server. Yan, disabled na or delete natin. Pero syempre, tignan yung dinidelete nyo. Okay, dinelete ko yung DHCP server for Ether 9, Ether 5. Okay. Bakit meron pa ring net? Kahit deleted na yung DHCP server. Kasi nakaset pa rin yung gateway natin. Okay, so may gateway pa rin to. Ayan. So may net, may IPC client, may gateway. So para matanggal yung net, delete nyo rin yung IP na nakaset sa Ether 5 or sa PPPoE interface. Ayan. So wala na siyang net. Okay, so anong gagawin niya? Tawag yan, sir, walang net. Okay, so ikaw, pupuntahan mo, setup mo pa rin as PPPoE. Yan, so setup PPPoE, setup PPP account. Yan, Fillmore static. Yan. Apply. Terminating. Bakit terminating? Kasi inactive. Yan. Disable, enable. Ayan. So dito natin. Patula. Patula. Ayun. Okay. So, huwag kayo magkalala sa kwanto. Pag sa ibang router ito, set nyo lang yung one nyo to PPPoE client, then apply. Magkoconnect na yan. Okay. So, nagkaroon lang ng conflict sa Microtech. Okay, so yan. Active na yung client. May internet na. Okay. So, yun. Make sure walang DHCP server na naka-enable sa PPPoE interface nyo para hindi kayo malusutan ng client nyo. Okay? So, that's all. And good morning.